Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po, no? Ito po yung latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Super Typhoon Uwan. Si Super Typhoon Uwan ay namataan nga po sa eastern section na po yan ng Polillo Island, yung kanyang pinakasentro. Nasa 117 kilometers east of Polillo Island. At tinataglay nga po nito yung lakas na 185 kilometers per hour. Malapit po yan sa pinakagitna. At yung pagbugso nga po na aabot na 230 kilometers per hour. At yung kanyang bilis naman bahagyang nabawasan pero mabilis pa rin po sa 30 kilometers per hour. At possible nga po, expected na natin, lalong-lalo nga po gabi tatama ang bagyo sa parte nga po ng Aurora. Hopefully naka-ready, naka-ayos na po yung mga kababayan natin sa dadaanan nitong si Super Typhoon Uwan. Sa ngayon nga po, no, nakataas yung mga storm wind signal, na lalo na po yung storm wind signal number 5 ay tinaas na po yan ng bagong Pag-asa DOST. Kung makikita nyo nga po sa ating screen, na buo na po yung pinakasentro ni Super Typhoon Uwan at halos sa sakop niya na nga po from extreme northern Luzon hanggang northern portion ng Visayas. Ganun po kalaki at kalawak itong si Super Typhoon Uwan. Dito naman po sa ating sa ating isa pang satellite image, yung pinakamalapit na kuha, makikita nyo naman po yung lawak at laki ni Super Typhoon Uwan. At makikita rin po natin dito, ito nga po yung pinakasentro niyan ay mas malapit na nga po, no? As of 3 PM, mas malapit na po yan, nandito na po yan sa Polillo Island. At expected na nga po natin yung kanyang landfall scenario. Possible nga po by 9 PM, papasok na po yan sa kalupaan ng Aurora. Kaya sana po handa na yung ating mga kababayan dahil nga po dito sa mapaminsalang bagyo. Ito naman po sa may forecast track na inilabas ng bagong ng European Center. Dito papansin nga po natin ang posibleng dadaanan niya. Pagpasok niya nga po dito sa may pagitan ng Dipakulaw at ng Deara Basin, dediretso po yan dito sa may Pelaway and then dito sa Abaca. Yan po yung mga possible na mas matataas ang storm wind signal. And then pagkatapos po niyan, diretso po yan dito sa may Santa Fe at dito sa Malico. At maganda nga po yung ating mga kababayan niya, hindi lang itong dadaanan, itong pinakasentro niya, pati po mismo yung sakop nung kanyang pinakakatawan. At pagkatapos po niyan, diretso po yan. Possible po ang exit point niyan sa may Agoo, sa may La Union. At mag-iingat nga po yung ating mga kababayan dyan. Ito naman po yung mga possible wind and gustiness natin, yung may mga pabugso-bugso. Dito nga po sa may parte pa rin ng Camarines Norte ay nasa 139 kilometers per hour pa yung lakas, no, ng hangin dyan. At posible na dito nga po sa may parte naman ng Infanta Quezon ay nasa 96 kilometers per hour na rin po. Excuse me po. At dito naman po sa may parte na ng Aurora ay nasa 114 kilometers per hour na rin po yung nararanasang hangin dyan. At sa may parte naman po ng Metro Manila ay nasa 75 kilometers per hour pataas yung nararanasan nga po nating hangin dyan. Iba yung pag-iingat pa rin po at paghahanda ng mga kababayan dahil mapaminsala nga po itong bagyo na ito. Ito na nga po yung mga storm wind signal number 5 pero magbabago pa po yun ulit mamaya. Storm wind signal number 5 nga po sa may northern portion ng Catanduanes,
northeastern portion ng Camarines Sur, Camarines Norte. Yan po yung mga storm wind signal number 5, Polillo Island, at yung papasukan o yung pinaka-entry point ni Super Typhoon Uwan ay yung Aurora, signal number 5 din po dyan sa may northern portion ng Nueva Ecija. Kaya mag-ingat nga po tayo. Signal number 4 sa Quirino, Benguet, La Union, Pangasinan. At dito po sa may Bulacan, signal number 4, Tarlac, Zambales, Pampanga, signal number 3, and yung eastern portion ng Rizal ay signal number 4. And then dito naman po sa natitirang bahagi pa ng Bicol Region, signal number 4 and signal number 3 pa dito sa may parte ng Quezon, Cavite, Laguna, Batangas, Metro Manila, Bataan. Signal number 3 din po sa may Marinduque, dito po sa Burias Island, and sa Albay, Sorsogon, Ticao Island, and Northern Samar. Signal number 3 din po dito sa may parte ng Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra, southern portion ng Ilocos Norte, Isabela, and Ifugao. Signal number 2 naman sa northern portion ng Ilocos Norte, Apayao, at Cagayan, and Babuyan Group of Islands. Signal number 2 pa rin sa may eastern Samar, Biliran, Samar, Leyte, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. At signal number 1 naman sa Calamian Island, Aklan, Capiz, Antique. At dito po sa may Negros Occidental, Guimaras, Cuyo Island, Cebu, Bohol, Negros Oriental. Sa may Surigao del Norte, Dinagat Island, Southern Leyte. Yan po at sa may Siquijor. Iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan. At ito naman po yung forecast track ng Bagong Pag-asa DOST. Hindi naman po nagkalayo yung forecast track ng Bagong Pag-asa DOST at ng European Center, Joint Typhoon Warning Center at Japan Agency. Kaya mag-iingat nga po yung ating mga kababayan. So possible nga po. Dito naman po sa may Bagong Pag-asa DOST, possible landfall scenario naman niya is 11 p.m. Pero sa European Center, possible po na pagpasok niya sa kalupaan ay 9 p.m. ngayong gabi. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan dyan. Dito nga po yung mga kababayan natin na ngayon na inaabot na ni Super Typhoon Uwan. Sana po okay lang tayo at nakaready nga po tayo at maging prepare sa anumang posibleng sakuna. Ayan po yung pinakakuha ng satellite image. Kitang-kita nga po natin kung gaano kalaki at kabagsik si Super Typhoon Uwan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.